Magandang araw po sa inyong lahat. Ang kwentong inyong mapapakinggan ay tungkol sa dalagang si Gabriela na pinuno ng isang grupo ng mga rebelde na kumakalaban sa tiwaling si Mayor Zaldi. Nang umatake ang mga aswang sa kanilang baryo, ay pinatay ng mga yun ang buong pamilya ni Gabriela. Dahil sa pangyayaring yun, ay nawala sa katinuan si Gabriela at dinala siya ng mga kasamahan niya sa isang mental hospital kung saan makikilala niya si Lolo Ambo. Ano ang magiging papel ni Lolo Ambo sa buhay ni Gabriela? Babalik pa ba sa katinuan si Gabriela at magagawa pa ba niyang makamit ang hustisya para sa kanyang pamilya at sa baryong kanyang pinanggalingan? Ngunit bago po ang lahat, mga idol, huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell sa aking YouTube channel na The Voice Addict at Apong Isaak para sa mas marami pang makapigil hininga na kwentong aswang at katatakutan mula sa mundo ng kababalaghan. Umpisahan na po natin ang kwento. Mahal kong mga kababayan, alam kong lahat kayo ay nababahala ngayon dahil muling umatake ang mga rebeldeng pinamumunuan ni Gabriela. Tinambangan nila ang mga sundalong nagbabantay sa isang kalsada papasok dito sa ating baryo. Ninakaw din nila ang mga bigas at mga dilata na dapat sana ay ipapamahagi ko sa inyo ngayong piyesta. Kaya paumanhin kung wala akong kahit na anong dalang regalo para sa inyong lahat. Ngunit huwag kayong masyadong mag-alala dahil ginagawa ko ang lahat ng aking makakaya upang mahuli na ang mga rebelde na yon. Umasa kayo na hindi magtatagal ay matatapos na ang problemang dala sa atin ni Gabriela at ng kanyang grupo. Kaya hinihingi ko rin ang inyong kooperasyon. Kung sino man ang makapagtuturo sa akin ng pinagtataguan ni na Gabriela, ay bibigyan ko ng malaking halaga ng pera bilang pabuya. Habang nagsasalita si Mayor Zaldi sa harapan ng maraming tao na nasa plaza, ay nasa hindi kalayuan naman si Gabriela at si Ompong. Nakatago sila sa makapal na halaman. Dinig na dinig nila mula roon ang lahat ng sinabi ni Mayor Zaldi dahil may gamit itong mikropono. Si Gabriela ang pinuno ng grupo ng mga rebelde na kumakalaban kay Mayor Zaldi. Natuklasan ni Gabriela ang katiwalian at ang pangungurakot ng kanilang mayor, kaya isiniwalat niya yon sa mga tao. Ngunit hindi siya pinapaniwalaan ng mga tao, lalo na sa kanilang baryo, dahil ang tingin ng mga tao sa kanilang mayor ay mabuting tao. Pinagtangkaan ni Mayor Zaldi ang buhay ni Gabriela, pero hindi ito nagtagumpay. Napatayin siya. Ang bagay na yon ang nag-udyok kay Gabriela na bumuo ng isang grupo na kakalaban kay Mayor Zaldi. Napakasinungaling talaga ng Zaldi na yan, Commander Gabriela. Biruin mo, sa atin pa talaga niya ibinibintang yung engkwentro ng mga sundalo sa mga rebelde. Pati yung pagnanakaw sa mga bigas at dilata, sa atin din niya itinuturo. Sana nga ay tayo ang nagnakaw ng mga yon, para hindi na tayo nagtitiis kumain ng ahas at baboy ramo sa bundok. Tama ka, Ompong. Puro kasi nungalingan na lumalabas sa bibig ni Zaldi. Gawa-gawa lamang niya ang kwentong yun. Ang mga bigas at dilata naman ay hindi ninakaw. Naroon pa rin ang mga yun sa warehouse. Sadyang ayaw niya lang ipamigay yun sa mga tao dahil malamang ay pagkakakitaan lamang niya ang mga yun. Nako, kung may barilan tayo, babarilin ko na mula rito ang mayor na yan eh. Napakademonyo talaga ng ugali niya. Wala pa siya sa impyerno, ay sinusunog na dito sa lupa ang kaluluwa niya dahil sa labis niyang kasamaan.
Talagang gagawin ni Saldi ang lahat, kahit ang lokohin ng mga tao, para lang mas lalong magmukhang masama ang grupo natin sa mga tao. Nakakagalit na ginagamit niya ang buwis ng mga tao para sa pansarili niyang kasiyahan. Napakaraming tao naghihirap habang siya at ang pamilya niya ay nagpapakasarap sa perang hindi naman dapat sa kanila. Kaya hindi ako nagsisisi na sumama sa grupo niyo eh. Kailangan na talagang putulin ang sungay ng Saldi na yan, Commander. Gusto mo ba sugurin ko na siya at pagtatatagain ko? Pwede naman. Yun ay kung ayaw mo nang makabalik ng buhay sa ating kuta. Hindi kita pipigilan. Hindi mo ba nakikita? Napakaraming bodyguard ni Saldi. Bago ka pa man makalapit sa kanila, ay paniguradong tatagdaring ka na nila ng bala. Nagbibiro lang naman ako, Commander. Siyempre, nagtatapang-tapangan lang ako. Gusto ko kasing maging kagaya mo na kahit babae ka, ay ikaw ang namumuno sa ating grupo. Wala sa kasirian ang pagiging matapang. Babae ka man, lalaki, bakla o tomboy, ay kaya mo maging matapang. At para sa akin, ay matapang ka rin, Umpong. Dahil naninindigan ka sa kung ano ang tama at hindi mo kinukonsinti ang mali. Ano ba yan, Commander? Kinikilig naman ako sa sinabi mo. Huwag ka naman ganyan, baka ma-inlove na ako sa inyo eh. Ipapaalala ko lang na may asawa at anak na ako. Kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo, Umpong. Parang kapatid na ang turing ko sa'yo at sa lahat ng kasama natin sa grupo. Joke lang yun, Commander. Masyado naman ho kayong seryoso. Alam ko naman, sinasakyan ko lang ang mga biro mo. Sige na, bumalik ka na sa kuta natin. Narinig na natin ang dapat nating marinig dito. Ikaw, Commander, hindi ka pa ba sasama sa akin pabalik sa ating kuta? Susunod na lang ako sa'yo. Mauna ka na. Teka, hindi kita iiwan, Commander. Bakit ba ayaw mo sumama sa akin sa pag-uwi sa kuta? May gagawin ka pa ba rito? Sundin mo na lang ako, Umpong. At huwag ka na magtanong pa. Sige na, umalis ka na. Huwag ka mag-alala sa akin dahil kaya ko ang sarili ko. Napapakamot sa ulo na umalis na lang si Umpong. Nang wala na ito, ay umalis na rin si Gabriela sa kanyang pinagtataguan at naglakad siya patungo sa kanilang bahay. Nakasuot siya ng salakot kaya bahagyang nakatago ang kanyang muka. Yun ay upang walang makakilala sa kanya. Bago maging commander ng isang grupo ng mga rebelde, si Gabriela ay isa siyang normal na dalaga. Nagtatrabaho siya sa isang taniman ng mga gulay. Noon pa man ay palaban na talaga siya. Kapag nakikita niya na may inaabuso, ay hindi maaaring hindi siya umalma. Nang dahil sa pagiging leader niya ng mga rebelde, ay nalayo siya sa kanyang pamilya. Kinailangan niyang iwanan ang kanyang pamilya dahil ayaw niyang madamay ang mga ito sa galit sa kanya ni Mayor Saldi. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay huminto si Gabriela sa harapan ng kanilang kubo. Naluwa siya sapagkat sabik siya na makasamang muli ang kanyang buong pamilya. Ngunit alam niya na hindi yun mangyayari hanggang nasa pwesto pa rin ang tiwaling mayor ng kanilang bayan. Habang nakatayo roon si Gabriela, ay lumabas mula sa bahay ang kanyang ama na si Danilo. Agad nitong nakita si Gabriela. Mabilis na tumalikod si Gabriela sa pangambang makilala siya ng kanyang ama. Ngunit laking gulat niya nang habulin siya ni Danilo at hawakan ang kanyang braso. Gabriela! Gabriela, anak! Alam kong ikaw yan. Tay? Anak, bumalik ka na sa bahay natin. Sumuko ka na sa mga kapulisan. Tama na ang pagre-rebelde mo sa ating pamahalaan. Huwag kang mag-alala dahil kukuha tayo ng magaling na abogado para malinis ang pangalan mo, anak. Wala pong silbi ang pinakamahusay na abogado sa buong mundo. Kung ang kalaban ko ay mapera at makapangyarihan. Pero anak, nag-aalala kami ng nanay mo sa'yo.
Hindi siya makatulog gabi-gabi dahil sa pag-iisip sa'yo kung ano na nangyayari sa'yo. Nakikiusap ako sa'yo, anak. Alam namin na tama ang pinaglalaban mo. Pero walang silbi ang pinaglalaban mong ito kung mamamatay ka rin naman sa huli. Hindi po ako natatakot mamatay. Mas gugustuhin ko pang mamatay ako na ipinaglalaban ng tama kesa buhay nga ako pero nagbubulag-bulagan ako kahit nakita ko ang mga mali sa aking paligid. Tay, wala po akong ibang hihilingin sa inyo kundi ang ipagdasal ako. Ipagdasal niyo na sana sa pagkakataon na ito ay manaigang kabutihan sa kasamaan. At wag po kayong maniniwala sa mga sinasabi ni Saldi tungkol sa amin. Hindi po kami ang umaatake sa mga tao at mga sundalo. Palabas lamang niya ang lahat ng yun para magmukhang masama kami sa mga tao. Huwag ka mag-alala, anak. Hindi kami naniniwala kay Mayor Saldi. Maraming salamat po. Pasensya na, tay. Pero kailangan ko na pong umalis. Baka may makakita po sa inyo na kausap ako. Paalam na po. Hindi na ba talaga kita mapipilit na umuwi sa ating bahay, anak? Sa ngayon ay hindi pa po. Uuwi lang po ako kapag naipakulong na namin si Mayor Saldi. Kailangan lang po namin na matibay na ebidensya laban sa kanya. Sige po, aalis na po ako, tay. Mag-iingat po kayo palagi. Pakisabi rin po kay nanay at sa mga kapatid ko na mahal ko sila. Ikaw rin, tay. Mahal na mahal ko rin po kayo. Binitiwan na ni Danilo ang braso ni Gabriela. Matapos yun, ay nagmamadaling tinahak ni Gabriela ang daan papunta sa bundok kung saan sila nagtatago ng mga kapwa niya rebelde. Habang naglalakad, ay tuluyan ng kumawala ang luha ni Gabriela. Hindi niya na kayang pigilan ang kanyang emosyon. Kung siya lang ang papipiliin, nais niya na talagang makasama ang kanyang pamilya. Ngunit alam niya na kailangan niyang tapusin ang kanyang nasimulan. Kailangan magbayad ni Mayor Saldi sa mga kasalanang nagawa nito, hindi lang sa kanya, kundi higit sa kanilang bayan. Nang makarating si Gabriela sa kanilang nakatagong kuta sa bundok, ay abala na ang ilan sa pagluluto ng kanilang tanghalian. Agad naman siyang sinalubong ni Umpong. Dire-diretsyong naglakad si Gabriela patungo sa maliit niyang kubo. Inalis niya ang itak na nakasabit sa kanyang bewang. Commander, nariyan ka na pala. Saan ka ba talaga nagpunta kanina? Bakit ba gusto mo pang malaman? Sige na nga. Total makulit ka, ay sasabihin ko na sa'yo. Galing ako sa bahay namin, pero sa labas lang ako. Gusto ko lamang makita ang pamilya ko, kung ayos lang sila. Pero nakita ako ng tatay ko, at hindi ako nakalayo kaagad sa kanya. Nagkausap kami ng saglit. Nako, hindi ba delikado yun, Commander? Paano po kung may nakakita sa inyo? Baka isumbong kayo kay Saldi tapos pag-inita ng pamilya mo. Sa palagay ko ay wala namang nakakita sa amin. Kilala mo ko. Maingat ako pagdating sa mga ganyang bagay. Sa bagay? Oo nga pala, Commander Gabriela. May kailangan din akong sabihin sa inyo. Ayon sa ating informante, ay malaki pala ang nakurakot ni Saldi dun sa harang na inilagay nila sa tabi ng ilog para hindi yun umapaw tuwing bumabagyo. Biruin niyo, Commander, halos 200 milyong piso ang naibulsa ng mayor na yun. Nakita mo na ang kahayupan niya. Mas lalong yumayaman si Saldi, habang ang mga tao naman ang nagdudusa kapag nagkakaroon ng bagyo. Sigurado ko na kapag dumating ang malakas na bagyo, ay masisira ang harang na yun sa ilog dahil hindi naging maganda ang pagkakagawa roon. Sinabi mo pa, Commander. Ngayon pa nga lang na walang bagyo ay nagkakaroon na ng bitak-bitak yung harang eh. Bakit kasi hanggang ngayon ay bulag pa rin ang karamihan sa mga tao sa ating lugar? Nakakalungkot isipin na nadadala sila sa mga kakakarampot na ibinibigay sa kanila ni Saldi. Kung tutusin, ay dapat higit pa sana ron na makukuha nila kung hindi lang ibinubulsa ni Saldi ang buwis ng mga tao.
Tapos, kung pasalamatan pa nila si Saldi kapag namimigay ito ng grocery, ay para bang galing sa sariling bulsa nito ang pinambibili ng mga yon. Hindi alam ng marami na yun ay galing sa bulsa ng bayan. Kaya nga habang marami pa rin ng bulag sa nakakasukang pamumuno ni Saldi, ay hindi tayo hihinto. Patuloy nating lalabanan ng mayor na yon hanggang sa makahanap tayo ng matibay na ebidensya laban sa mga katiwalian niya. Huwag ka mag-alala, Commander. Kasama mo ko at ang lahat ng miyembro ng ating grupo sa lahat ng laban na ating kakaharapin. Tandaan mo ito, Pong. Ito ay hindi lamang laban ng ating grupo, kundi laban ito ng lahat ng tao sa ating bayan. Naniniwala ko na darating ang panahon na mananagot din si Saldi sa lahat ng kawalangyaan niya. Umiim ang bagang ni Gabriela at mas lalong nag-apoy ang kagustuhan niyang maparusahan sa tamang paraan si Mayor Saldi. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi siya hihinto hanggat hindi yun nangyayari. Hanggang sa tila, nagdilang anghel sina Gabriela at Umpong. Isang malakas na bagyo ang dumating. Habang ligtas sila sa itaas ng bundok, ay labis pa rin ang pag-aalala ni Gabriela sa pamilya niya na nasa baryo. Sigurado siya na sa lakas ng bagyong yun ay bumabaha na sa ibaba. Hanggang sa hindi na nagawang makatiis ni Gabriela, lumabas siya ng kanyang kubo. Nais niyang masiguro na ligtas ang kanyang pamilya. Hindi pa man siya nakakalayo nang marinig niya ang pagtawag ni Umpong. Huminto siya at nilingon ang lalaki. Commander! Commander! Saan kayo pupunta? Bakit pababa yata kayo ng bundok? Bababa talaga ako, Umpong. Pupuntahan ko ang pamilya ko. Hindi ako mapalagay. Kailangan ko masiguro na ligtas sila. Pero Commander, delikado ang gagawin mo. Masyadong malakas ang bagyo. Madulas ang daan pababa ng bundok. At baka kung ano pa mangyari sa'yo. Pero hindi ko kaya manatili na lang rito sa itaas habang hindi ko alam kung ligtas pa o hindi ang pamilya ko. Pasensya na, Commander. Alam ko na ikaw ang aming leader dito. Pero hindi kita papayagan na bumaba. Isipin mo na lang, paano kung may mangyaring masama sa'yo? Paano kung mamatay ka sa gagawin mo to? Paano na ang grupo? Paano na ang ipinaglalaban natin? Hindi namin kaya nang wala ka dahil ikaw ang aming utak. Sandaling natigilan si Gabriela sa sinabing yun ni Umpong. Dama niya ang tunay na pag-aalala ni Umpong sa kanya at doon niya napagtanto na tama ang sinabi nito. Hindi siya maaaring bumaba habang malakas ang bagyo dahil malaki ang posibilidad na mapahamak siya. Yung pamilya ko kasi, Umpong. Nag-aalala ako sa kanila. Napakalakas ng bagyo. Tayo alam kung ligtas tayo rito, pero sila, hindi ko alam kung anong gagawin at iisipin ko. Magdasal na lamang tayo na maayos ang lagay nila doon. Hindi ba ikaw ang nagturo sa amin na huwag maging padalos-dalos sa mga gagawin at desisyon namin? Pero huwag kang mag-alala, Commander. Bukas, kapag wala na ang bagyo, ay bababa tayo sa kapatagan para tignan ang kalagayan ng pamilya mo ron. Sige na, Commander, bumalik ka na sa kubo mo. Tara na. Labag man sa kalooban, ay sinunod na lamang ni Gabriela si Umpong. Bumalik na siya sa kanyang kubo. Maraming puno sa paligid ng kanilang kuta, kaya kahit paano ay nasasangga ang malalakas na hangin. Bukod pa ron, ang mga puno rin na yon ang dahilan kung bakit mahirap makita ng ibang tao ang kanilang kuta. Ipinagdasal ni Gabriela sa Panginoon na sana ay ligtas ang kanyang buong pamilya. Hindi niya kasi alam ang mangyayari sa kanya sa sandaling mawala ang mga yon. Kinabukasan ay wala na ang bagyo. Wala na rin ang ulan, bagamat medyo malakas pa rin ang hangin. Maingat na bumababa sa bundok si Gabriela kasama si Umpong. Pagdating nila sa ilog, ay sumalubong sa kanila ang kalunos-lunos na tanawin.
Mataas ang tubig roon at nawasak na ang harang na sana ay proteksyon ng mga tao kapag tumataas ang tubig sa ilog. Tignan mo ang resulta ng katiwalian ni Saldi. Kung ginastos lang sana ng tama ang pera para sa harang na yan, ay hindi yan masisira ng ganyan. Paniguradong dahil nasira ang harang na yan, ay napakataas ng baha kagabi sa ating baryo. Sinabi mo pa, Commander. Ang balita ko, tinipid masyado ang pagpapagawa at ang mga materyales ng harang na yan. Kasi nga, pinagkasya niya yung tinapyas niyang budget. Pero kung tutusin, malaki ang budget nun para sa harang ng ilog na yan. Yun nga lang, kinurakot naman ni Saldi. Maraming proyekto hindi lang dito sa ating baryo, kundi sa iba pang mga lugar ang napakinabangan ng gusto ni Saldi. Sana talaga ay matapos na ang kasamaan niya at maparusahan siya. Kung hindi man siya makaparusahan dito sa lupa, ay sigurado ako, sa impyerno, doon, magdudusa siya ng gusto. Ayoko na ganun. Ang gusto ko dito pa lang sa lupa ay maparusahan na siya. Tapos hanggang sa impyerno ay paparusahan din siya. Dapat ay makita nating nakakulong si Saldi. Hindi pwedeng habang buhay siyang mabubuhay ng marangya dahil sa pera ng taong bayan. Matapos yun, ay nagpatuloy na sina Gabriela sa paglalakad papunta sa baryo. Hinanap nila ang medyo mababaw na bahagi ng ilog at doon sila tumawid. Isinuot na rin nila ang kanilang salakot upang walang makakilala sa kanila. Pagdating sa mismong baryo, ay lalo pang nadurog ang loob ni Gabriela dahil sa kanilang nakita. Maraming bahay ang nawasak. Ang ilan ay wala na talagang natira kundi mga haliging nakatayo. Ang mga bukirin ay nalubog sa putik at tubig at ang mga alagang hayop ay nakahandusay at wala ng buhay. Naglakad sila hanggang sa makarating sila malapit sa plaza. May isang malaking truck doon na may lamang mga relief goods. Abala ang ilan sa pamimigay ng mga yon sa mga taong nakapila. Nakahinga ng maluwag si Gabriela nang makita ang kanyang buong pamilya na isa sa mga nakapila. Diyos ko, salamat Panginoon. Ligtas ang pamilya ko. Nakikita ko rin ang aking mag-ina, Commander. Ligtas din sila. Makakahinga na tayo ng maluwag ngayon. Maaari na tayong bumalik sa bundok. Aalis na sana sina Gabriela nang isang pick-up truck ang dumating. Mula roon ay bumaba si Mayor Saldi. May babaeng nag-abot dito ng megaphone at agad na nagsalita ang mayor. Hindi ko na kayo babatiin ng magandang umaga dahil alam ko na walang maganda sa umaga na to dahil sa napakalakas ng bagyo kagabi. Pero nakita niyo naman ang mabilis kong pag-aksyon. Katatapos pa lamang ng bagyo, pero nandito na kagad ako para mamahagi sa inyo ng relief goods na alam kong kailangan nyo sa sandaling ito. Sinungaling. Hindi ba ang mga relief goods na yun ay ang dapat na ipinamigay niya nung piyesta? Tapos, kung hindi nagkaroon ng bagyo, malamang pagkakakitaan na naman niyang mga yan. Nakarating din sa akin na nasira at gumuho ang harang na ipinagawa ko noon sa ilog. Ngunit huwag niyong isipin na kaya yun nangyari ay dahil sa hindi maganda ang pagpapagawa roon. Ang totoo niyan, bago dumating ang bagyo, ay may nakakita sa mga rebelde na sinisira ang harang. Kaya nang dumating ang bagyo at tumaas ang tubig, ay mabilis na nasira ang harang na sana ay proteksyon nyo mula sa baha. Tignan mo ang dinapurak na lintik na to. Sa atin pa talaga sinisi ang pagkasira ng harang? Bakit naman natin gagawin yun? Ano tayo, baliw? Ano pa bang bago sa bagay na yan? Talagang gagawin niya ang lahat para masira ang ating imahe sa mga tao. Gusto niya na isipin ng lahat na tayo ang kalaban at hindi siya. Kung patuloy naman iniwala mga tao sa kasinungalingan ni Sandy, ay baka dumating ang panahon na kahit sabihin natin ay wala lang maniwala sa atin. Kung ganun, kailangan na natin makakuha ng matibay na ebidensya laban kay Saldi, Commander.
Hindi pwedeng palagi na lang tayong nagtatago. Tama ka, Umpong. At magagawa lamang natin yun kapag nakapasok tayo sa bahay niya. Sigurado ako na meron tong mga dokumentong naglalaman ng mga katiwalian niya. Pero paano tayo makakapasok doon, Commander? Hindi ba bantay sarado ang mansyon niya? Nag-isip si Gabriela ng paraan kung paano nila mapapasok ang mansyon ni Mayor Saldi. Napansin niya na abala pa rin ang mayor sa pagsasalita at pagbibida sa sarili nito sa harap ng maraming tao. Hanggang isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Alam ko na ang gagawin ko, Umpong. Kailangan kong makasakay sa sasakyan na yun ni Saldi. Sigurado ako na pagkatapos niyang magsalita sa harap ng mga tao, ay uuwi na siya sa bahay niya. Kung ganun pumuslit na tayo, Commander. Abala pa siya sa pagsasalita, kaya hindi niya mamamalayan kung sasakay tayo ron. Hindi, Umpong. Ako lang ang sasakay. Hindi mo na kailangan sumama sa akin. Pero, Commander, mas madali tayo makikita o mahuhuli kung dalawa tayo. Mas maliit ako, kaya mas madali ako makakapagtago. kinakabahan naman ako sa gagawin mo, Commander. Huwag mo na lang kayang ituloy ang naisip mo. Kailangan ko tong ituloy, Umpong. Ito na lang ang paraan para makakuha tayo ng ebidensya laban kay Saldi. Ang gawin mo na lang ay bumalik ka na sa ating kuta. Paggandain mo ang mga kasama natin. Kapag mamayang gabi ay hindi pa rin ako bumabalik, ay saka kayo sumugod sa bahay ni Saldi. Pero, Commander, wala nang pero-pero, Umpong. Kailangan ko ng kumilos. Dahil baka makaalis pa si Saldi. Hindi natin pwedeng mawala ang magandang pagkakataon na to. natatakot ako sa gagawin mo pero... Sige na nga. Basta mag-iingat ka, Commander, ha? Huwag ka mag-alala, Umpong. Gagawin ko ang lahat para hindi ako mamatay. Hindi pa ako maaaring mamatay dahil hindi ko pa nakikitang nakakulong si Saldi. Sige na, bumalik ka na sa kuta natin. Bilisan mo. Agad na kumilos paalis si Umpong habang si Gabriela ay muling tinignan si Mayor Saldi na abala pa rin sa pagsasalita. Sinamantala ni Gabriela ang pagiging abala ng lahat. Naglakad siya papunta sa gilid ng plaza at nang masiguro niyang walang nakatingin sa kanya, ay pumuslit siya papasok sa backseat ng pickup truck. Pumesto siya sa likod ng driver's seat. Meron dong mga kahon na siyang ginamit niya upang itago ang kanyang sarili. Hindi nagtagal ay narinig niya ang pagbukas at pagsarado ng pinto sa unahan. Napakadali talagang utuin ng mga tao sa baryong ito. Wala silang kamalay-malay na ang relief goods na ipinamigay ko ay hindi galing sa sarili kong pera, kundi sa pera ng gobyerno. Habang patuloy silang nagiging mangmang, ay iisipin nila na ako talaga ang namimigay sa kanila ng mga relief goods. Tumiim ang bagang ni Gabriela. Pinigilan niya ang sarili na saktan si Mayor Saldi. Maya-maya pa ay umandar na ang sasakyan. Nang makalayo yun sa baryo, ay muling narinig ni Gabriela ang boses ni Mayor Saldi. Alam niya na may kausap ito sa cellphone. Hello? Nakausap mo na ba ang pinuno ng mga aswang na sasalakay sa baryo sa Lunes? Mabuti naman kung ganon. Sabihin mo sa kanya na siguraduhin nila na may mga mamamatay sa pagsalakay na yon. Huwag ka mo silang mag-alala dahil hindi makikialam ang mga sundalo at mga pulis dahil ililipat ko sila ng pwesto sa gabing yon para walang tumulong sa mga tao. Bukod sa perang makukuha nila, ay hahayaan ko rin silang sumalakay sa baryong yun ng paulit-ulit. Ngunit huwag nilang uubusin ang mga tao. Kailangan ay mas marami pa rin ang mabubuhay dahil kailangan ko sila sa susunod na eleksyon. At ang mga rebelde, huwag niyo silang problemahin. Wala silang alam sa plano kong ito. Sigurado ko na habang naroon sila sa kanilang pinagtataguan, ay wala silang kaalam-alam na sinasalakay na ng mga aswang ang kanilang baryo. At syempre, isisisi natin sa mga rebelde ang pagsalakay ng mga aswang. Sasabihin ko sa mga tao
na ginambala ng mga rebelde ang grupo ng mga aswang na yon, kaya gumanti ang mga aswang. Nanlamig ng gusto si Gabriela sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala na aabot na sa ganoon ang kasamaan ni Mayor Saldi, na pati ang pagbabayad sa mga aswang ay kaya nitong gawin upang lalong magmukhang masama ang grupo nila sa mga tao. Maya-maya ay huminto ang sasakyan. Bumaba si Mayor Saldi. Inakala ni Gabriela na nasa loob na siya ng bakuran ng mayor, pero pagsilip niya ay nasa tabi sila ng isang gasolinahan. Nakita niya si Mayor Saldi na naglalakad papunta sa pampublikong banyo. Hindi na ako maaaring magtungo pa sa bahay ni Saldi. Kailangan ko nang bumalik sa aming kuta upang sabihin sa aking mga kasama ang masamang plano ni Saldi. Kailangan namin mapigilan ang pagsalakay ng mga aswang sa aming baryo. Nang nakapasok na si Mayor Saldi sa banyo, ay saka naman lumabas si Gabriela sa sasakyan. Hindi na muna niya itinuloy ang orihinal niyang plano dahil para sa kanya ay mas mahalaga ang buhay ng mga tao sa kanilang lugar. Humahangos na umakyat ng bundok si Gabriela. Nang makarating siya sa kanilang kuta, ay agad niyang inutusan si Umpong na tawagin ang lahat dahil may importante siyang sasabihin. Nang nasa harapan na ni Gabriela ang lahat, ay nag-ipon muna siya ng lakas ng loob para magsalita. Hindi kasi siya sigurado kung maniniwala ang mga kasama niya sa kanyang sasabihin. Commander, ang bilis mo namang nakabalik. Nagtagumpay ka ba sa iyong plano? Nakakuha ka ba ng ebidensya laban kay Saldi? Hindi na ako tumuloy sa plano ko na yon. Pero nagawa kong makasakay sa sasakyan ni Saldi. At habang naroon ako, ay narinig ko may kausap siya sa kanyang telepono. Alam ko na maaaring hindi kayo maniniwala sa aking sasabihin. Pero sigurado ako sa aking mga narinig. Mula mismo sa bibig ng mayor na yon. Ano narinig mo, Commander? May isang grupo ng mga aswang na binayaran si Saldi upang umatake sa baryo sa Lunes ng gabi. Gagawin niya yon. Tapos tayo ang sisisihin niya sa pangyayaring yon. Palalabasin niya na ginambala natin ang mga aswang kaya umatake yun sa ating baryo. Kapag hindi natin nabigyan ng babala ang mga tao, ay maaaring may mga mamatay sa gabing yon. Sa susunod na gabi na ang pagsalakay ng mga aswang, kaya bukas ng umaga ay dapat tayong bumaba ng bundok upang magbigay ng babala sa mga tao. Lahat ng naroon ay tahimik na nakatingin lamang kay Gabriela. Samot-sari ang reaksyon ng mga kasamahan niya. May tila naniwala, pero meron ding iba na nagduda sa mga sinabi ni Gabriela. Naiintindihan ko kung ang iba sa inyo ay hindi naniniwala sa aking mga sinabi. Sa totoo lang, hindi rin ako sigurado kung posible nga bang magbayad si Saldi sa isang grupo ng mga aswang para gawin ang gusto niya. Pero alam nyo kung paano gumalaw ang mga taong may pera. Lahat ng imposible ay kaya nilang gawing posible. Naniniwala ako sa inyo, Commander. Alam ko na hindi ka magsasabi ng walang katotohanan sa amin. Huwag ka mag-alala dahil bukas ng umaga ay pangungunahan ko ang pagtungo sa baryo upang magbigay babala sa mga tao. Nang sa gayon ay maging handa sila sa pagsalakay ng mga aswang o kaya ay makalikas sila sa mas ligtas na lugar. Maraming salamat, Ompong. At sa Lunes ng gabi ay magbabantay tayo sa baryo. Kailangan ay naroon tayo sa sandaling sumalakay ang mga aswang. Ipapakita natin sa mga tao na hindi nila tayo kalaban. Bagkus, tayo pa ang kanilang tagapagtanggol. Nilukob ng matinding kaba si Gabriela, ngunit hindi niya yun ipinakita sa kanyang mga kasamahan. Alam niya na sa kanya humuhugot ng lakas ng loob ang mga kasama niya sa grupo, kaya hindi siya maaaring magpakita ng kahit katiting na takot. Kinabukasan ng umaga ay maagang gumising sina Gabriela kasama ang ilan sa mga kasamahan niya. Ay bumaba sila mula sa bundok at nagtungo na sila sa baryo. Agad nilang sinimulang abisuhan ang mga tao
tungkol sa pagsalakay ng mga aswang mamayang gabi. Marami ang nagbulungan at may ilan na tumakbo palayo dahil sa takot kina Gabriela. Hindi kinilimutan ni Gabriela na puntahan ang kanyang pamilya. Nakita niya ang kanyang mga magulang at kapatid na abala pa rin sa pag-aayos sa bahay nilang nasira ng nagdaang bagyo. Pinilit niyang kumbinsihin ang mga ito na umalis muna at magtago upang makaligtas sa panganib na darating mamayang gabi. Ngunit ang tugon ng kanyang pamilya ay walang ibang mapupuntahan ang mga ito. Nangako na lamang si Gabriela na magbabantay sila ng grupo nila sa baryo mamayang gabi upang masiguro ang kaligtasan ng lahat. Pagsapit ng gabi ay nagsimula ng magbantay sina Gabriela sa baryo. Nagtago sila kung saan-saan habang hinihintay ang pagdating ng mga aswang. Kasama ni Gabriela si Umpong sa likod ng isang makapal na halaman sa tabi ng plaza. Commander, sa totoo lang ay kinakabahan ako. Kung sakali, ito ang unang beses na makikipaglaban ako sa mga aswang. Ganon din ako, Umpong. Kahit na panaginip, ay hindi ko nakita na darating ang pagkakataong to. Naswang ang ating lalabanan. Kaya hindi natin dapat maliitin ang mga aswang. Iba sila sa mga sundalo na nakakaharap natin noon. Kahit wala silang mga armas, ay mabangis at malakas sila. Saka ito na ang pagkakataon natin para ipakita sa mga tao na hindi tayo ang kalaban. Tama ka, Commander. Sigurado ko na kapag ipinagtanggol natin ang mga tao mula sa mga aswang, ay mag-iiba na kung paano nila tayo tignan. Unti-unti na nating malilinis ang pangalan natin. Pero Commander, ang isa pang dahilan kung bakit ako kinakabahan ay duda ako sa paghahanda ng mga tao. Parang wala man lang kasing naniwala sa atin kanina nang sabihin natin ang mangyayari ngayong gabi. Matindi na kasi ang panlalason sa isip na ginagawa ni Zaldi sa mga tao rito. Kaya ang akala ng mga tao ay tayong masama. Pero hindi bale. Kapag sumalakay ang mga aswang ngayon, ay mapapatunayan natin na nagsasabi tayo ng totoo. Basta gawin natin ang lahat ng ating makakaya para protektahan ng mga tao laban sa mga aswang. Pero Commander, nasa na kaya ang mga aswang? Kanina pa tayong nag-aabang sa kanila. Pero wala pa rin, hindi pa rin sila nagpapakita. Hindi ko rin alam kung anong oras sila sasalakay dahil hindi yun nabanggit ni Zaldi. Kaya wala tayong magagawa kundi ang maghintay. Matyagang naghintay sina Gabriela at ang mga kasama niya. Lumipas ang ilang oras at nanatiling tahimik ang paligid. Wala silang napansin na senyales na may aswang sa baryo. Hanggang sa napansin nilang unti-unti nang sumisikat ang araw sa silangan. Doon na nagdesisyon si Gabriela na kailangan na nilang bumalik sa kanilang kuta. Pagdating ni na Gabriela sa kuta nila sa bundok, ay humingi siya ng paumanhin sa kanyang mga kasama dahil tila nauwi sa wala ang pagbabantay nila sa baryo. Labis ang pagtataka ni Gabriela kung bakit walang aswang na sumalakay sa baryo ng nakaraang gabi. Papasok na sana si Gabriela sa kanyang kubo nang tawagin siya ni Umpong. Bakit, Umpong? May kailangan ka ba? Bakit hindi ka pa matulog? Alam kong lahat tayo ay inaantok na dahil wala tayong tulog simula pa kagabi. Mamaya na ako matutulog, Commander. May mga bagay lang akong gustong itanong sa'yo. Alam ko na nagsasabi ka ng totoo. Pero ano kaya ang dahilan kung bakit hindi sumalakay ang mga aswang kagabi? Sigurado ako na sa sandaling ito ay iniisip na ng mga tao na sinungaling tayo at ang pagbibigay natin sa kanila ng babala ay isang pananakot lamang. Yan nga ang pinagtataka ko, Umpong eh. Sigurado ako sa narinig ko. Kagabi dapat mangyayari ang pagsalaki ng mga aswang sa ating baryo. Pero, saka na natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na yan. Magpahinga na muna tayo. Maging ako ay inaantok na. Sige, Commander. Matutulog na rin ako sa aking kubo. Pagkaalis ni Umpong, ay pumasok na si Gabriela sa kanyang kubo. Paghiga niya sa papag, ay pumikit na siya
pero biglang naging mailap ang antok sa kanya dahil patuloy niyang iniisip kung bakit hindi sumalakay ang mga aswang sa kanilang baryo kagabi. Hapon na nang magising si Gabriela, nakita niya na kahit kulang sa tulog ang mga kasamahan niya ay nagluluto pa rin ang mga yon ng pagkain nila para sa hapunan. Maya-maya pa ay lumapit si Umpong sa kanya. "Commander, magbabantay ba ulit tayo mamaya sa baryo?" Hindi na muna. Nahihiya na ako sa mga kasamahan natin. Malamang ay iniisip nila na walang katotohanan ng mga narinig ko mula kay Saldi. Huwag ka mag-isip ng ganyang, Commander. Lahat kami rito ay may tiwala sa'yo. Mula nung umpisa hanggang ngayon. Maraming salamat, Tumpong. Ikaw na lang muna ang magsabi sa lahat na hindi mo na tayo bababa sa bundok. Gusto ko na pagplanuhan natin ang mabuti ang susunod nating hakbang. Kailangan nating malaman kung kailan talaga sila sasalakay. Kung gusto mo, bukas ng umaga ay bababa ako sa baryo upang kumalap ng balita roon. Mabuti pa nga. Sige, hahayaan kitang bumaba bukas. Kinabukasan ng umaga ay maagang nagtungo sa baryo si Umpong kasama ang dalawang lalaki, habang si Gabriela naman ay tumulong sa mga gawain sa kanilang kuta. Naghasa siya ng mga itak na siyang gamit nila sa pakikipaglaban. Makalipas ang ilang oras, habang nakadungaw si Gabriela sa bintana ng kanyang kubo, ay natanaw niya sina Umpong na humahangos na tumatakbo. Lumabas si Gabriela sa kubo at sinalubong si Umpong. Kinabahan siya sapagkat bakas sa mukha nito ang pagkabahala. Teka, ano ba nangyari? Bakit parang hinahabol kayo ng 10 demonyo? Commander, huwag kang mabibigla sa sasabihin ko. Tatagan mong yung kalooban. Teka, bakit ano ba nangyari? May masama bang nangyari sa ating baryo? Meron. Commander, kagabi sumalakay ang mga aswang sa baryo. Diyos ko, kung kailan hindi tayo nagbantay, saka naman sila sumalakay. Sabihin mo, may mga nasaktan ba? May mga namatay ba? Hindi agad nakasagot si Umpong, kaya mas lalong tumindi ang kaba ni Gabriela. Sumagot ka, Umpong. May mga namatay ba sa pagsalakay ng mga aswang kagabi? Meron, Commander. Ang nanay at tatay mo, pati na rin ang kapatid mo, silang namatay sa pagsalakay ng mga aswang kagabi. Hindi. Hindi totoo yan. Sabihin mo nagsisinungaling ka lang, Umpong. Sabihin mo nagsisinungaling ka lang. Sana nga, Commander, nagsisinungaling lang ako. Pero nakita namin mismo mga bangkay nila sa harapan ng bahay niyo. Ayon sa aming narinig, tanging ang bahay niyo lang ang inatake ng mga aswang. Tapos, pinilibing na rin kagad ng mga tao ang katawan nila sa likod ng bahay niyo. Napahagulgol si Gabriela nang hina ang kanyang mga tuhod, kaya napaluhod siya sa lupa habang malakas na umiiyak. Agad naman siyang dinaluhan ni Umpong. Lakasan mo ang loob mo, Commander. Kailangan mo magpakatatag. Bakit sila pa? Bakit ang pamilya ko ang pinatay ng mga aswang? Diyos ko, bakit niyo hinayaang mangyari ito? Bakit ang pamilya ko? Hindi na kinaya pa ni Gabriela ang labis na emosyon hanggang sa nagdilim na ang kanyang paningin at tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. Nang magising si Gabriela ay nakahiga na siya sa papag. Nasa tabi niya si Umpong na nagbabantay sa kanya. Bumangon siya at nataranta si Umpong. Commander, saan ka pupunta? Mahiga ka muna. Pupuntahan ko ang pamilya ko. Kailangan ko silang makita. Pero Commander, nakalibing na sila. Wala akong pakialam. Gusto kong puntahan ng libingan nila. Sasama ako sa iyo, Commander. Hindi ka pwedeng bumaba ng mag-isa sa estado mo ngayon. Hindi na nagsalita si Gabriela. Kinuha niya ang itak at isinabit niya yon sa bewang. Lumabas siya ng kubo at naglakad pababa ng bundok habang nakasunod sa kanya si Umpong. Nag-aagaw na ang dilim at liwanag nang makarating sila sa baryo.
Dumiretso sila sa bahay ni na Gabriela. Nanlumo si Gabriela nang makita ang natuyong dugo sa unahan ng bahay. Nagsimula ng umagos ang luha sa magkabilaan niyang pisngi. Nang magtungo sila sa likod ng bahay, ay tumambad sa kanila ang parte ng lupa na halatang hinukay at tinabunan pagkatapos. May nakatusok doon na krus na gawa sa kawayan. Napaluhod si Gabriela sa tabi ng libingan ng kanyang buong pamilya. Labis ang habag na naramdaman niya sa mga yon dahil sa iisang hukay lamang pinagkasya ang katawan ng kanyang buong pamilya. Patawarin niyo ko kung hindi ko kayo nagawang protektahan. Patawad kung wala ko sa tabi niyo habang sinasalakay kayo ng mga aswang. Patawad kung binigo ko kayo. Pero hindi ako papayag na mabaliwala ang pagkawala niyo. Sisiguraduhin kong magbabayad ang pulot dulo ng nangyaring ito sa inyo. Isinusumpa ko. Magbabayad siya! Magbabayad siya! Maya-maya pa ay pinunasan ni Gabriela ang kanyang mga luha. Mariing nakakuyom ang mga kamao na tumayo siya habang nakatingin sa malayo. Ampong, may iuutos ako sa iyo. At gusto ko, sa pagkakataong ito, ay hindi kayo mabibigo. Ano pong ipapagawa niyo sa amin, Commander? Gusto kong dukutin niyo si Saldi at dalhin niyo siya sa ating kuta. Kailangan niya magbayad sa lahat ng mga kasalanan niya sa akin. Pero Commander, akala ko ba hindi natin dapat ilagay sa mga kamay natin ng batas? Hindi na sa pagkakataong to, Umpong. Malakas ang kutob ko na siyang nag-utos sa mga aswang na patayin ang pamilya ko. Kailangan na mapaamin natin siya. Kung ganun, gagawin namin sa lalong madaling panahon ang utos mo, Commander. Matapos yun, ay bumalik na sina Gabriela sa bundok. Sinabi niya sa kanyang sarili na hindi na siya iiyak at sa pagkakataong yun ay siya na mismo ang maniningil kay Mayor Zaldi sa mga hindi magagandang bagay na ginawa nito. Sa mga lumipas na araw ay madalas nawala si Umpong at ang ilan nilang kasamahan sa kanilang kuta. Abala ang mga ito sa pagsasagawa ng paraan upang madukot at madala sa kanilang kuta si Mayor Zaldi. Walang araw na hindi umaasa si Gabriela na hindi magtatagumpay sina Umpong sa iniutos niya sa mga ito. Isang gabi, galing si Gabriela at ang tatlo pa nilang kasamaan mula sa pangangaso. Sinalubong siya ni Umpong bago pa man siya makapasok sa kanyang kubo. Commander, may maganda akong balita sa inyo. Nahuli na namin si Saldi. Nandyan siya ngayon sa loob ng inyong kubo. Nagawa na rin namin ang isa pa sa mga iniutos nyo. Nakagawa kami ng paraan na makakuha ng kamera. Nakapwesto na yon sa loob ng inyong kubo. Binaha ng puot si Gabriela sa kanyang narinig. Agad niyang hinugot ang itak sa kanyang kaluban at nag-aapoy sa galit na pumasok siya sa kanyang kubo. Tumiim ang bagang niya nang makita si Mayor Zaldi na nakatali ang katawan sa upuang gawa sa kahoy. Mas lalo siyang nanggigil dahil masayang nakangisi si Mayor Zaldi at kahit katiting na takot ay wala itong ipinapakita. Kumusta ka na, Gabriela? Alam mo bang napakatagal na kitang gustong makaharap? Salamat, dahil ikaw mismo ang gumawa ng paraan para mangyari yon. Isang karangalan para sa akin na nandito ako sa kuta ng mga rebelde na walang ginawa kundi ang kalabanin ako. Ayoko nang pahabain ito. Alam kong ikaw ang nag-utos sa mga aswang na sumalakay sa aming baryo. Narinig ko lahat ng sinabi mo habang may kausap ka sa telepono. Dahil pa sekreto ako sumakay sa sasakyan mo nung nagatid ka ng relief goods. Ano pa bang magagawa ko? Mukhang wala ng silbi na itanggi ko pa ang bagay na yan. Tama ka. Ako nga ang nag-utos sa mga aswang na sumalakay sa baryo nyo.
Ano pa ba ang gusto mong malaman? Ang mga kinurakot ko sa pera ng taong bayan? Ang mga kinupit ko sa mga proyektong pinagawa ko? Lahat ng yon ay inaamin ko, Gabriela. Napakahayop mo talaga. Demonyo ka. Hindi pa ako tapos. May aaminin pa ako sa'yo. May taong nagsabi sa akin na binalaan niyo ang mga tao sa pagsalakay ng mga aswang. Kaya nang makarating yun sa akin, sinabi ko sa mga aswang na sa susunod na gabi na sila sumalakay. Naisip ko na naantala ang pagsalakay na yon ng dahil sa'yo. Kaya nagdesisyon akong gumanti sa'yo. Inutusan ko ang mga aswang na patayin ang pamilya mo, Gabriela. Gusto kong ipakita sa'yo kung ano ang mangyayari sa mga taong kumakalaban sa akin. Galit na lumapit si Gabriela kay Mayor Zaldi. Itinapat niya sa leeg nito ang matalim niyang itak. Gigil na gigil siya at kulang na lang ay patayin niya si Mayor Zaldi. Sinasabi ko na nga ba? Talagang sinadya mong ipapatay ang pamilya ko. Hindi kita mapapatawad. Hayop ka! Yan, ganyan nga. Magalit ka. Ano na ang gagawin mo ngayon? Papatayin mo ako? Sige, Gabriela. Patayin mo ako. Akala mo ba ay natatakot ako mamatay? Ano? Patayin mo na ako. Gilitan mo na ako. Ipakita mo kung sino kang talaga. Nanginginig ang buong katawan ni Gabriela. Gusto niya nang tagain ang leeg ni Mayor Zaldi, pero pinipigilan siya ng katotohanan na hindi siya isang mamamatay tao. Ganun pa man, nais niyang makita ang takot sa muka ni Mayor Zaldi. Gusto niyang malaman ito na hindi ito palaging nasa itaas, kaya naisip niyang takutin ito sa paraan na alam niya. Talagang papatayin na kita para matapos na ang kasamaan mo. Papatayin kita para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya ko. Gawin mo na, Gabriela. Nangiinip na ako. Sige na, patayin mo na ako. Dahil kung hindi mo yan gagawin, ay ako ang papatay sa'yo. Sa pagkakataong yun, ay nakarinig si Gabriela ng kaguluhan sa labas. Hindi nagtagal, ay pumasok si Umpong. Ano nangyayari? Bakit parang nagkakagulo kayo? Commander, may isa nating kasamaan ang nakakita sa mga sundalong papunta rito sa ating kuta. Mukhang alam na nila na dinukot natin ang buhayang mayor na yan. Kailangan na nating tumakas. Hindi, Umpong. Kailangan mo na magbayad ni Zaldi. Papatayin ko siya. Hindi ka mamamatay tao, Commander. Umalis na tayo bago pa tayo mahuli ng mga sundalo. Hinawakan ni Umpong ang kamay ni Gabriela. Bago siya nito hilahin palabas ng kubo, ay kinuha nito ang nakatagong kamera. Akala mo ba ay mapapatay mo ko ng ganun lamang kadali, Gabriela? Sige, tumakbo kayo. Tumakas kayo. Habang buhay kayong magtatago dahil sa pagbangga nyo sa akin. Hindi na pinansin ni Gabriela ang mga sinabi ni Mayor Zaldi. Sumama na siya kay Umpong at sa iba pa nilang kasamaan, palayo sa kanilang kuta. Habang tumatakbo, ay biglang naiyak si Gabriela dahil nasa harapan na niya kanina ang utak sa pagkamatay ng kanyang pamilya, pero hindi pa rin niya yon nagawang patayin. Matagumpay na nakatakas sina Gabriela mula sa mga sundalo. Nakahanap sila ng lugar sa bundok kung saan maaari silang magtayo ng kanilang panibagong kuta. Sa mga lumipas na araw ay palaging tulala si Gabriela. Madalas siyang mag-isa at wala sa kanyang sarili. May mga gabi na bigla siyang nagigising dahil naririnig niya ang boses ng kanyang pamilya. Umiiyak ang mga yon at humihingi ng tulong. Kapag nangyayari yon, ay palaging umiiyak si Gabriela at walang tigil ang paninisi niya sa kanyang sarili. Hanggang isang gabi, muling nagising si Gabriela. Nakita niya ang kanyang nanay, tatay at kapatid na lalaki. Nakatayo ang tatlo sa kanyang paanan. Lumuluha ng dugo ang mga yon.
Nay! Tatay! Bunso! Patawarin niyo ko! Patawarin niyo ko! Sinabi ng kanyang ina na hindi siya nito mapapatawad dahil pinabayaan niya ang mga ito. Ayon naman sa kanyang ama, mapapatawad lang siya ng mga ito kung sasama na siya sa mga ito sa kabilang buhay. Kung yan lamang ang tanging paraan para mapatawad niyo ako ay gagawin ko. Huwag kayong mag-alala dahil magkakasama na ulit tayo at hindi na tayo magkakahiwalay. Hinuha ni Gabriela ang itak na nasa kanyang tabi. Tumayo siya at itinaas niya ang itak. Anumang sandali ay handa na siyang itarak yon sa kanyang dibdib. Ngunit bago pa siya magtagumpay sa kanyang binabalak, ay may kamay na umagaw sa kanya ng itak. Nakita niya si Umpong na itinapon ang itak sa malayo. Kukunin sana niya ang itak, pero mabilis siyang pinigilan ni Umpong. "Commander! Ano bang ginagawa niyo?" Hayaan mo na lang akong patayin ang sarili ko. Kailangan ko mamatay para patawarin ako ng pamilya ko. Yun ang gusto ng pamilya ko. Ang mamatay na ako. "Ano? Wala na ang pamilya mo. Kaya paano nila yun masasabi sa'yo?" Hindi mo ba sila nakikita? Nariyan sila sa harapan natin, no? Ayan! Kaya pakawalan mo ako. Inuutusan kita bilang commander mo. Hindi kita susundin dahil ipapahamak mo ang sarili mo. Napastangan ka. Leader niyo ako. Kaya dapat ay sundin mo ako. Pakawalan mo ako, Umpong. Hindi sa ganitong pagkakataon. Patawarin mo ako, Commander. Pero hindi kita hahayaan na gawin mo ang gusto mo. Nagwala ng gusto si Gabriela. Walang ibang nasa utak niya ng mga sandaling yun, kundi ang kitlin na ang sarili niyang buhay. Hanggang sa tinawag na ni Umpong ang mga kasama nila. Patuloy pa rin sa pagwawala at pagsigaw si Gabriela. Dumating na sa punto na napilitan ang lahat na itali si Gabriela sa isang puno. Pakawalan niyo ako, mga hayop kayo! Pakawalan niyo ako rito! Hindi niyo na ba ako itinuturing na leader? Kaya ganito na ang ginagawa niyo sa akin! Pakawalan niyo ako rito! Labag to sa kagustuhan namin, Commander. Pero natatakot kami na baka kapag pinakawalan ka namin, ay ituloy mo ang pagpapatiwakal. Hayaan niyo na lang ako mamatay. Gusto ko na makasama ang aking pamilya. Ayan, hindi niyo ba naririnig ang boses ng nanay ko? Sinasabi niya na sumama na ako sa kanila. Umpong, makinig ka naman sa akin. Pabayaan niyo na ako. Napaiyak si Umpong habang nakatingin sa pinuno nilang si Gabriela. Tila hindi na nito kinaya ang nararamdaman nitong awa para kay Gabriela. Commander, umayos ka! Hindi kami sanay na nakikita kang ganyan. Commander! Isang malakas na pagtawa ang pinakawalan ni Gabriela. Hindi niya alam kung bakit siya tumatawa. Maging siya ay naguguluhan na, pero wala siyang magawa para pigilan ang napakaraming bagay na tumatakbo sa kanyang isipan. Sa mga nakalipas na araw ay tuluyan ng nagbago si Gabriela. Madalas siyang makita ng kanyang mga kasamahan na nakaupo lang sa isang sulok habang nakatitig sa kawalan. Minsan ay bumubulong siya na para bang may kausap kahit wala naman. May mga pagkakataon na bigla siyang tatawa ng walang dahilan at ilang sandali lang ay iiyak ng malakas. May mga pagkakataon din na bigla na lamang siyang mananakit. Dahil doon ay wala nang nagawa ang mga kasama niya, kundi muli siyang itali upang hindi na siya makapanakit sa iba. Hanggang isang umaga, lumapit si Umpong sa nakataling si Gabriela. Commander, makinig ka. Papakawalan kita, pero mangako ka sa akin na wala kang gagawing hindi maganda. Oo. Pangako,
Wala akong gagawin na hindi mo magugustuhan. Saka, may pupuntahan din tayo. Talaga? Saan tayo pupunta? Sa pamilya mo. Dadaling kita sa kanila. Totoo ba yan, Ompong? Totoo ba yan? Oo, Commander. Kaya dapat sumunod ka sa akin. Kaya mo bang mangako? Pangako, susundin kita. Basta dalhin mo ako kay nanay at tatay at sa kapatid ko. Naniwala si Gabriela sa sinabi ni Ompong, kaya hindi siya nagwala nang pakawalan siya nito. Dalawa silang bumaba ng bundok. Pagdating sa ibaba, ay isang lumang kotse ang naghihintay sa kanila. Sumakay sila roon at agad yung pinaandar ng driver. Tahimik lang si Gabriela. Wala pa rin siya sa kanyang sarili. Nakangiti siya habang nakatingin sa dinadaanan nila na para bang isa siyang bata. Makalipas ang ilang oras ay nakatulog si Gabriela sa gitna ng biyahe. Nang gisingin siya ni Ompong ay nakahinto na ang kotse. Nandito na ba tayo? Nasaan sila? Nasaan sila, nanay? Nasa loob sila, Commander. Loob ng ano? Ng bahay na nasa harapan natin. Talaga? Kung ganun, pumasok na tayo. Hindi na ako makapaghintay na makita at makasama ulit ang pamilya ko. Naunang bumaba ng sasakyan si Ompong. Inalalayan nito si Gabriela sa pagbaba at pumasok sila sa bahay sa kanilang harapan. Nagtaka si Gabriela nang may mga nurse na sumalubong sa kanila. Ito na po si Gabriela. Kayo na po muna ang bahala sa kanya. Gawin niyo po ang lahat para gumaling siya at bumalik ang kanyang katinuan. Ompong, akala ko ba dadalhin mo ako sa pamilya ko? Hindi naman sinananay itong mga to ah. Nasaan ba talaga tayo? Ano ba lugar to? Commander, patawarin mo ako kung nagsinungaling ako sa'yo. Itong lugar na to ay isang mental hospital. Dito ka muna habang hindi ka pa magaling. Ano ba sinasabi mo? Magaling? Wala naman akong sakit ah. Bakit mo ako dinala dito? Sorry talaga, Commander. Pero para rin sa ito, hindi na kasi namin kayang makita ka na nasa ganyang kalagayan. Huwag kang mag-alala. Dahil hihintayin naming lahat ang pagbabalik mo. Ipagdadasal namin ang mabilis mong paggaling. Umiiyak na tumalikod si Ompong at naglakad papunta sa pinto. Hahabulin sana ito ni Gabriela, pero mabilis siyang hinawakan ng mga nurse sa kanyang magkabila ang braso. Nagwala si Gabriela. Ano ba? Pakawalan niyo ako! Hindi ako baliw para dalhin niyo ako rito! Ompong! Bumalik ka rito! Huwag mo akong iwanan! Ayoko rito! Ompong! Ompong! May naramdaman si Gabriela na tumusok sa kanyang braso. Hindi nagtagal ay nakaramdam siya ng labis na antok. Nilabanan niya ang pagpikit ng kanyang mga mata, ngunit hindi siya nagtagumpay hanggang sa tuluyan na siyang nawalan ng ulirat. Nang magising si Gabriela ay nakahiga na siya sa isang kama. Babangon sana siya pero hindi niya nagawa dahil nalaman niyang nakatali ang mga kamay at paa niya sa frame ng higaan. Pinilit niyang makawala, ngunit masyadong maigpit ang pagkakatali sa kanya. Pakawalan niyo ako rito! Bakit niyo ako itinali? Siguro mga aswang kayo, no? Gusto niyo akong patayin! Pakawalan niyo ako rito! Mga aswang! Kung gusto mong makawala dyan, tigilan mo ang pagwawala mo. Kailangan mong ipakita sa mga nurse dito na karapat-dapat kang maging malaya, kagaya ko. Isang matandang lalaki ang nakita ni Gabriela na nakaupo sa kabilang kama. Puro puti na ang buhok nito at may katamtaman itong pangangatawan. Napansin niya na parehas sila ng suot. Puting damit na may mahabang manggas at puti rin ang kanilang pang-ibaba. Sino ka? Ikaw ba ang pinuno ng mga aswang? Nakakaaliw ka naman. Hindi ako aswang.
Ako si Ambo. Pero pwede mo akong tawaging Lolo Ambo kung gusto mo. Mas gusto ko na tinatawag ako sa ganyang pangalan. At bakit naman kita tatawagin Lolo? Apo mo ba ako? Nakakatuwa ka talaga, Ineng. Nalaman ko sa mga nurse na Gabriela ang pangalan mo. Bukod doon, ay wala na akong alam tungkol sa'yo. Alam mo ba, magaan ang loob ko sa'yo, kaya gusto kitang makilala. Ano ang kwento ng buhay mo? Wala akong interes na makilala ka. Pakawalan niyo ako rito. Hindi ako baliw. Gusto ko nang umuwi. Ampong, nasan ka na ba? Pakawalan mo ako dito. Ampong! Kahit na anong pagsisigaw pa ang gawin mo ay walang tutulong sa'yo. Saka hindi ka ba nahihiya sa mga kasama natin sa kwarto? Tignan mo. Lahat sila ay gusto nang matulog, pero hindi sila makatulog dahil napakaingay mo. Tumingin si Gabriela sa kabuuan ng malaking silid na kinaroroonan niya. Doon niya lang napagtanto na bukod kay Lolo Ambo ay may mga kasama pa sila roon na nakahiga sa kama. Nakaramdam siya ng hiya, kaya tumahimik na lamang siya. Ngunit hindi huminto si Gabriela sa pagbulong ng kung ano-ano na para bang mayroon siyang kinakausap na tanging siya lamang ang nakakakita. Sa umpisa ay hindi matanggap ni Gabriela na nasa isang mental hospital siya. Madalas siyang nagwawala at hindi iniinom ang kanyang mga gamot. Mas nais ni Gabriela ang palaging mag-isa, ngunit palagi namang lumalapit sa kanya si Lolo Ambo para makipag-usap. Kapag ganun, ay umiiwas siya sa matandang lalaki. Para kay Gabriela, mas ligtas kung mag-isa siya. Hanggang isang gabi, habang natutulog si Gabriela, ay napanaginipan niya ang kanyang buong pamilya na pinapatay ng mga aswang. Bigla siyang nagising mula sa panaginip na yun. Napasiksik siya sa isang sulok ng silid habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang pamilya ko. Si nanay. Si tatay. Si Bunso. Pinatay sila ng mga aswang. Pinatay sila ng mga aswang. Nagulat si Gabriela nang biglang tumabi sa kanya si Lolo Ambo. Alam mo bang ilang beses na kitang naririnig na nagsasalita habang natutulog? Palagi mo na lamang binabanggit ang salitang aswang. Ano ba ang nangyari sa'yo sa labas? Ang pamilya ko. Pinatay sila ng aswang. Ngayon ay naiintindihan na kita. Maaaring kaya nawala ka sa iyong katinoan ay dahil sa pangyayaring yon. Alam mo, naiintindihan kita, Gabriela. Maaaring sasabihin ng ibang makakarinig sa'yo na hindi totoo ang iyong mga sinasabi tungkol sa aswang. Pero ako, iba. Dahil naniniwala ako sa'yo. Talaga? Naniniwala ka sa akin? Oo naman. Napunta rin ako sa lugar na ito dahil sa aswang. Alam mo kasi, dayo ko sa isang baryo. Hindi nila alam na isa akong antingerong nakikipaglaban sa mga aswang. Nang malaman ko ang balak na pagsalakay ng mga aswang sa baryong yon, ay binigyan ko ng babala ang mga tao. Pero alam mo ba kung anong ginawa nila? Imbes na paniwalaan ako, ay inisip nila na may tililing ako sa utak. Kaya ayon, dinala ko ng mga tao rito kasi ang akala nila ay isa akong baliw. Ikaw, Gabriela, ano ang gusto mong gawin kapag nakalabas ka rito? Anong plano mo? Ang gusto kong gawin, magigante. Gusto kong patayin ng mga aswang. Gusto ko silang ubusing lahat. Papatayin ko silang lahat. Makinig ka, Gabriela. Gusto ko, simula sa gabing ito, ay huwag mong aalisin ang bagay na yan sa utak mo. Palagi mong isipin na gusto mong ipaghiganti ang iyong pamilya sa mga aswang. Yan ang gawing mong motibasyon para makalabas ka sa lugar na ito. Pwede ba ako makalabas dito? Oo naman. Hindi tayo habang buhay na nandito. Kailangan mong magpagaling, Gabriela.
kailangan mong patunayan sa mga doktor na magaling ka na. At kapag nagawa mo yon, palalabasin ka na nila dito. At alam mo naman siguro ang mangyayari kapag nakalabas ka na, hindi ba? May paghihiganti ko na ang pamilya ko. Tama! Ganun na nga. Kaya gawin mo ang lahat para ikaw ay gumaling. Sundin mo ang lahat ng mga sinasabi sa'yo ng mga nurse at inumin mo ang mga gamot mo nang sa ganun ay madali kang gagaling at makakaalis ka na sa lugar na ito. Sa kauna-unahang pagkakataon, simula nang dumating sa mental hospital si Gabriela, ay naramdaman niya ang kabutihan sa puso ni Lolo Ambo. Pakiramdam niya ay matagal niya na itong kakilala. At dahil sa mga sinabi nito, ay nagkaroon ng konting liwanag ang kanyang pag-iisip. Nangako siya sa kanyang sarili na gagawin niya ang lahat para gumaling na siya upang makalabas na siya sa lugar na yon. Simula ng gabing yon, ay naging malapit na ang loob ni Gabriela kay Lolo Ambo. Madalas silang magkausap. Maraming kwento ang matanda tungkol sa mga naging pakikipaglaban nito noon sa mga aswang. Sinunod ni Gabriela ang payo ni Lolo Ambo. Iniinom na niya ang kanyang gamot at doon niya nakita ang epekto ng gamot na yon sa kanya. Pinapakalma siya ng gamot at nawawala ang mga boses na naririnig niya sa loob ng kanyang utak. Hanggang isang umaga, dinala si Gabriela ni Lolo Ambo sa likod ng mental hospital. Inabutan siya nito ng isang patpat. May hawak ding patpat ang matandang lalaki. Ano pong gagawin natin dito? Saka, bakit ho tayo may hawak na patpat, Lolo Ambo? Dahil magsasanay tayong dalawa rito. Ho? Magsasanay para saan? Sa pakikipaglaban sa mga aswang. Sasanayin kita, Gabriela, upang kapag nakalabas ka na rito, ay handa ka ng harapin ng mga aswang na pumatay sa iyong pamilya para may paghiganti mo na sila. Akala ko naman ay kung ano nang gagawin natin. Pero, pumapayag po ako sa gusto niyong gawin natin. Alam ko pong may kakayahan kayong sanayin ako sa tamang paraan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Mabuti naman kung ganon. Kaya simula sa araw na ito, sa ganitong oras ay magtutungo tayo rito para magsanay. Naiintindihan mo ba, Gabriela? Naiintindihan ko po, Lolo Ambo. Simula noon ay araw-araw ng palihim na nagsasanay sina Gabriela at Lolo Ambo. Sa una ay nahirapan si Gabriela sa mga teknik na itinuro sa kanya ng matanda. Ngunit dahil sa determinado siyang maging mahusay sa pakikipaglaban, ay nakuha rin niya ang mga yon. Lumipas ang mga araw, ay mas naging mahusay si Gabriela sa pakikipaglaban. Natuto siyang magbantay ng tamang tiyempo sa pag-atake at natuto rin siyang umilag at dumipensa. Kasabay ng pagsasanay ay unti-unting nagbalik ang kanyang katinuan. Malinaw na niyang naaalala ang lahat. Alam na niya na sa paglabas niya sa mental hospital ay hindi lang ang mga aswang ang kailangan niyang harapin, kundi maging ang taong punot dulo ng lahat ng sakit na kanyang nararanasan. Walang iba kung hindi ang ganit at makasarili na si Mayor Saldi. Makalipas ang ilang buwan ay dumating na ang schedule para sa psychiatric interview ni Gabriela upang malaman kung handa na ba siyang lumabas ng mental hospital. Kinakabahan siya, ngunit kinumbinsi niya ang kanyang sarili na sa pagkakataon na yon ay mapapatunayan niya sa doktor na magaling na siya. Isang lalaking doktor ang nasa harapan ni Gabriela. Magandang umaga, Gabriela. Ngayon gagawin na natin ang huling pagsusuri upang makita kung handa ka na ba lumabas. Kumusta ang pakiramdam mo? Komportable ka ba? Opo. Komportable po ako, Doktor. Alam mo ba kung bakit ka napunta rito sa mental hospital?
Dahil may mga panahong hindi ko na po alam kung ano ang realidad. Pero natuto po akong bumangon. At ngayon, mas malinaw na po sa akin ang lahat. Ngayon naman, may ilang simpleng gawain tayong gagawin. Iguhit mo nga ang isang orasan na ang oras ay 11:10. Kinuha ni Gabriela ang lapis at papel na inabot ng doktor sa kanya. Gumuhit siya ng bilog at nilagyan niya ng mga numero. Itinapat niya ang maikling kamay ng orasan sa 11, habang ang mahaba naman ay sa 2. Pag-abot niya sa doktor ng papel, ay nakangiti itong tumango. May ilan pang pinagawa kay Gabriela ang doktor. Pinagbilang siya nito at tinanong kung anong petsa sa araw na yon, at lahat ay nagawa ng tama ni Gabriela. Kung sakali mang may haharapin kang pagsubok sa labas, paano mo to lalampasan? Hindi ko masasabing madali ang mga pagsubok na sasalubong sa akin kapag nakalabas na ako rito. Pero natutunan ko na ang takot ay hindi dahilan para umatras. Mas matibay ang isang tao kapag alam niya kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin. Mahusay ang ipinakita mo ngayong araw. Malinaw ng iyong pag-iisip. Maayos ang iyong pagsagot at wala na akong nakikitang senyales ng pagkabalisa o pagkalito. Binabati kita, Gabriela. Aasikasuhin ko na kagad ang iyong papeles para makalabas ka na. Maaaring abutin lang ito ng 1 o 2 araw. Maraming salamat po, Doktor. Maraming salamat po sa dedikasyon niyo para po gumaling ako. Hindi lang dahil sa amin kaya magaling ka na. Malaki ang naging papel mo, Gabriela. Ang lakas ng loob at determinasyon mong bumangon. Yan ang tunay na gamot at nagpagaling sa'yo. Napayuko si Gabriela at napaluha siya. Sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, ay naramdaman niya ang liwanag na matagal niya nang hindi nakita. At sa likod ng lahat ng yun, dama niya ang bigat ng laban na haharapin niya sa kanyang paglabas. Hanggang sa dumating na ang araw ng paglabas ni Gabriela mula sa mental hospital. Nais niya sanang magpaalam kay Lolo Ambo, pero hindi niya nakita ang matanda sa kahit saang sulok ng ospital. Kaya lumabas siya na hindi nasabi kay Lolo Ambo na aalis na siya sa lugar na yon. Sa paglabas ni Gabriela ay lumanghap siya ng sariwang hangin. Napangiti siya sapagkat hindi siya makapaniwala na malaya na siya. Nagulat siya nang lumapit si Lolo Ambo sa kanya habang may bitbit itong bag. Lolo Ambo! Teka, anong ginagawa niyo rito sa labas? Huwag niyo sabihin na tumakas kayo. Kailangan niyo pong bumalik sa loob. Napakarami mo namang nasabi. Ang totoo niyan, Gabriela, matagal na akong pinayagan ng mga doktor na lumabas kasi napatunayan ko na sa kanila na hindi naman talaga ako nasiraan ng katinuan. Pero nang makilala kita, sinabi ko sa kanila na ang gusto ko ay sabay tayong lalabas. Kaya heto, magkasabay nga tayong nakalabas. Talaga po? Napakasaya ko po para sa ating dalawa, Lolo Ambo. Mas masaya ako para sa'yo, Gabriela. Pero Lolo Ambo, tanong lang, bakit niyo po ba gustong sabay tayong lalabas? Gusto kitang tulungan sa pakikipaglaban mo sa mga aswang, Gabriela. Hayaan mo na isa ko sa mga taong tutulong sa'yo para makamit mo ang hustisyang nais mong makuha. Naku, maraming salamat po, Lolo Ambo. Pero, sigurado po ba kayo sa desisyon niyong yan? Sigurado, 100%. Naiintindihan ko kasi ang pinagdadaanan mo. Pinatay din ng mga aswang ang aking asawa at mga anak. Alam ko ang galit na nasa iyong puso. Hindi ko sila naipaghiganti. Kaya gusto ko na magtagumpay ka
sa gagawin mo. Salamat po talaga, Lolo Ambo. Napakalaking bagay po para sa akin nang gagawin yung pagtulong sa akin. Pero, hindi lang po mga aswang ang kalaban ko, kundi ang taong utak sa lahat ng nangyari sa buhay ko. Sa pagkakataong yun, ay ipinaalam na rin ni Gabriela kay Lolo Ambo ang tungkol kay Mayor Saldi at ang lahat ng hindi magagandang bagay na ginawa nito sa kanya at sa mga tao sa kanilang baryo. Matapos ang kanilang pag-uusap, ay bumiyahe na sila pabalik sa baryo ni na Gabriela. Matapos ang napakahabang biyahe, ay nakarating na si na Gabriela at Lolo Ambo sa kanilang destinasyon. Pagdating nila sa baryo ni na Gabriela, ay napansin nila na halos walang tao na ang nasa labas kahit umaga pa ng mga sandaling yon. May ilang bahay din ang sirana at halatang wala nang nakatira. Sandali, bakit ganito dito? Ano nangyari rito? Bakit ganito? Maraming beses na ako nakakita ng ganitong senaryo. Sa tingin ko, Gabriela, maraming beses nang sinalakay ng mga aswang ang baryong ito. Diyos ko, malamang ay inutusan ni Mayor ang mga aswang. Kailangan ko makausap ang aking mga kasamahan. Nasa bundok sila, Lolo. Kaya niyo po bang umakyat ng bundok? Aba, oo naman. Ano bang tingin mo sa akin? Mahina na ang mga tuhod. Kahit matanda na ako, ay mas malakas pa ako sa kalabaw, Gabriela. Hindi na nag-aksaya ng oras sina Gabriela at Lolo Ambo. Umakyat na sila papunta sa kuta ng mga rebelde sa bundok. Habang naglalakad ang dalawa, ay hindi naiwasan ni Gabriela ang kabahan dahil wala siyang ideya kung nasa kuta pa ba na yun ang kanyang mga kasamaan. Ilang buwan din siyang nawala sa lugar na yon, kaya wala siyang ideya sa mga nangyari habang nasa loob siya ng ospital. At sa wakas, narating na rin ni na Gabriela at Lolo Ambo ang kuta ng mga rebelde. Nabunutan ng tinik si Gabriela nang makitang naroon pa rin ang mga kasama niya. Ngunit nagtaka siya dahil naroon din ang ibang tao na nakatira sa kanilang baryo. Sinalubong si Gabriela ni Umpong. Mangiyak-ngiyak ito nang sabihin niya na nakalabas na siya ng mental hospital dahil magaling na siya. Ipinakilala rin ni Gabriela sina Umpong at Lolo Ambo sa isa't isa. Masaya ako, Commander, at nakalabas ka na. Commander, patawarin mo ako kung dinala kita sa mental hospital, ha? Maniwala ka, labag yun sa aming kagustuhan. Pero wala na kami magagawa kundi gawin yun. Hindi niyo kailangan humingi ng kapatawaran sa akin dahil ginawa niyo lang ang tama. Gusto ko rin magpasalamat sa inyong lahat dahil kung hindi niyo yung ginawa, malamang hanggang ngayon ay wala pa rin ako sa aking katinuan. Pero Umpong, ano ba nangyari habang wala ako? Marami, Commander. Marami. Ano bang gusto mong unahin ko? Ang magandang balita ba? O ang masamang balita? Unahin mo ang magandang balita, Umpong. Ang magandang balita, Commander. Nakakulong na si Saldi. Ano? Paano nangyari yun? Naalala mo ba nung dinukot natin siya? Hindi ba't nakuha na natin ng video ang pag-amin niya sa lahat ng katiwalian niya? Isinuko namin sa mga kapulisan ng video na yon. Kaya naging malakas ang ebidensya laban sa kanya. Nagkaroon ng investigasyon at natuklasan ng lahat ang pangungurakot na ginawa ni Mayor Saldi. Maging ang pag-utos niya sa mga aswang na sumalakay sa ating baryo ay nalaman din ng mga pulis. Patuloy pa rin ang paglilitis sa kanya. Pero Commander, duda ko na magagawan pa niya ng paraan na lusutan ang lahat ng ginawa niya dahil sa tibay ng ebidensya laban sa kanya. Wala na. Mabubulok na siya sa kulungan. Diyos ko, salamat.
Magandang balita nga yan. At salamat din dahil nagtagumpay na tayong ipakulong ang hayop na Saldi na yon. Pero kung nakakulong na si Saldi, bakit nandito pa rin kayo sa bundok? At bakit nandito rin ang ibang tao sa ating baryo? Yun ang hindi magandang balita, Commander. Hindi kami narito sa bundok dahil nagtatago pa rin kami sa mga alagad ng batas. Kundi nagtatago kami dahil sa mga aswang. Kahit nakakulong na si Saldi, ay patuloy pa rin ng mga aswang sa pagsalakay sa baryo. Marami na ang mga namatay, Commander. Kahit ang mga sundalo at kapulisan ay walang magawa. Yung mga taong kasama natin dito sa kuta ay sila ang may tiwala sa atin. Pero may ilan na wala pa rin tiwala sa grupo natin at rebelde pa rin ang tingin sa atin, kaya nananatili sila sa kapatagan. Sila ang mga nagiging biktima ng gabi-gabing pagsalakay ng mga aswang. Inilabutan si Gabriela sa mga sinabi ni Umpong. Hindi niya magawang maging masaya kahit pa nakakulong na si Mayor Saldi dahil patuloy pa rin ang resulta ng kasamaan nito. Pero Commander, mabuti na lang talaga't nakabalik na kayo rito. Sa totoo lang po, hindi kasi namin alam ang gagawin eh. Wala, litong-lito na kami. Alam mong, ikaw lang naman ang utak namin eh. Ikaw ang nagdidesisyon kung ano ang dapat nating gawin. Huwag kayong mag-alala, Umpong. Ngayon nandito na ako, ay tatapusin na natin ang pagsalakay ng mga aswang sa ating baryo. Isa pa, kasama natin si Lolo Ambo. Isa siyang antingero na mahusay makipaglaban sa mga aswang. Sumama siya rito para tulungan tayo. Natitiyak ko ang tagumpay natin, kaya huwag ka mag-alala. Umasa kayo na gagawin ko ang lahat ng nalalaman ko para tulungan kayo para puksain na ang mga aswang na puminsala sa inyo. Inasahan ni Gabriela na sa pagbalik niya sa lugar na yon ay problema kagad ang sasalubong sa kanya. Ngunit hindi niya akalain na ganong kalaki ang problemang kailangan nilang harapin. Ganun pa man, malakas ang paniniwala niya na magtatagumpay sila sa kanilang gustong mangyari dahil nasa panig sila ng kabutihan. Agad na sinanay ni na Gabriela at Lolo Ambo ang mga kasamaan ni Gabriela sa tamang paraan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Siniguro nila na bawat isa sa kanila ay may kaalaman sa pagharap sa mga aswang upang maging malaki ang tsansang manalo sila sa digmaan na kanilang kakaharapin. Isang gabi, matapos ang pagsasanay, ay lumapit si Umpong kay Gabriela. Dala nito ang itak ni Gabriela na simula pa lang nung unang nabuo ang kanilang grupo ay gamit na niya. Commander, magandang gabi. Ang lamig, no? Commander, ito pala ang paborito mong itak. Tinago ko yan. Palagi kong hinahasa yan upang masigurong hindi mawawala ang talim niyan at hindi kakalawangin. Salamat, Umpong. Salamat sa'yo dahil iningatan mo to. Ang itak na ito, ang kasama ko, simula nang buuin natin ang ating samahan. Naniniwala ako na ang itak din na to, ang kasama ko, sa pagtapos natin sa mga aswang. Sa gitna ng pag-uusap ng dalawa, ay lumapit sa kanila ang matanda na si Lolo Ambo. Hinubad nito ang nakasabit na medalyon sa liig nito. Magandang gabi sa inyong dalawa. Hindi lang si Umpong ang may ibibigay sa iyo, Gabriela. Maging ako ay may ibibigay din. Simula sa gabing ito, ikaw na ang magiging bagong tagapangalaga ng mahiwagang medalyon na ito. Alam mo ba, binata pa lang ako ay suot-suot ko na yan palagi. Yan ang nagbibigay sa akin ng lakas at tapang sa mga pakikipaglaban ko noon sa mga iba't ibang uri ng aswang. Ngayon, ikaw na ang magsusuot nito, Gabriela.
pakaingatan mo sana. Pero, Lolo, parang hindi ko po kayang tanggapin yan. Alam ko po kung gaano kahalaga sa inyo ang medalyon na yan. Unang pagkikita pa lang po natin, ay suot niyo na po yan ah. Ama ka. Lubhang napakahalaga nga ng medalyon na to para sa akin. Kaya naman, ang gusto ko ay mapunta ito sa isang tao na karapat-dapat. At wala nang iba yon, kundi ikaw lamang, Gabriela. Naniniwala ako na gagamitin mo ang mahiwagang medalyon na ito sa kabutihan. Kaya Gabriela, tanggapin mo ito. Gamitin mo ito sa misyon natin na ubusin ang hukbo ng mga aswang na nagdudulot ng takot sa inyong baryo at sa iba pa. Isinuot ni Lolo Ambo ang medalyon na yon sa leeg ng pinuno ng mga rebelde na si Gabriela. May naramdamang kakaiba si Gabriela sa kanyang katawan. Nag-init siya. Pakiramdam niya ay may kung anong enerhiya ang bigla na lamang bumalot sa kanyang buong katawan hanggang sa bawat himaymay ng kanyang laman. Maraming salamat po sa tiwalang ibinigay niyo sa akin, Lolo Ambo. Nangangako po ako. Gagawin ko po ang lahat para hindi kayo mabigo sa tiwala po na ibinigay niyo sa akin. Walang anuman, Gabriela. Noon pa man, simula nung unang kita ko pa lamang sa'yo, alam ko na kagad na ikaw ang magiging susunod na tagapangalaga ng mahiwagang medalyon na yan. Oo nga pala. Kailan tayo makikipaglaban sa mga aswang? Anong plano? Sa tingin ko kasi, handang-handa na tayo. Buti po tayo tanong nyo. Bukas po ng gabi, hindi na dapat natin patagalin pa ang paghihirap ng ating baryo dahil sa mga aswang na yon. Mabuti. Sige o, kung ganun sasabihan ko na mga kasama natin na maganda para sa pakikipaglaban natin sa mga aswang. Sige, Umpong. Gawin mo. Maraming salamat. Matapos yun, ay mabilis na umalis si Umpong. Si Lolo Ambo na lamang ang naiwan na kasama ni Gabriela. Lolo Umpong, gusto ko po magpasalamat ulit sa lahat ng tulong niyo po sa akin at pagtsatsaga. Mula sa mental hospital hanggang dito, napakarami niyo na pong nagawa para sa akin. Hindi ko na po alam kung paano po ako makakaganti sa lahat ng kabutihan niyo sa akin. Bakit? Sinasabi ko ba sa'yo na humihingi ako ng kapalit sa mga tulong ko sa'yo? Naniningil ba ako? Aba, Gabriela, hindi naman ako naniningil. Hindi mo kailangan gumanti sa akin. Sapat na sa akin na makitang magtagumpay tayo sa ating layunin sa lugar na ito. Gaya na sinabi ko sa iyo noon, naiintindihan ko ang iyong pinagdadaanan. Gusto ko na mapalaya niyo ang inyong baryo mula sa mga aswang. Doon pa lang ay magiging masaya na ako at parang nakapaghiganti na rin ako sa kanila. Huwag kayo mag-alala, Lolo Ambo. Naniniwala ko na magiging matagumpay tayo sa ating misyon. Lalo na ngayon, nakasama ka namin sa aming puwersa. Hindi nyo lang po alam, ngunit malaking tulong po ang magagawa nyo para sa pakikipaglaban natin sa mga aswang. Ngumiti si Lolo Ambo kay Gabriela. Gumanti naman ng ngiti si Gabriela sa matanda. Napagtanto niya na lahat pala ng bagay na nangyayari sa buhay ng tao ay talagang may dahilan. Masakit man, pero naisip niya na kailangang mangyari ang pagkamatay ng buo niyang pamilya upang makilala nila si Lolo Ambo. Naunawaan na niya na ang lahat ng hindi magagandang nangyari ay daan upang tuluyan ng mabigyan ng tuldok ang kasamaan na nangyayari
sa kanilang baryo. Kinabukasan, pagsapit ng gabi, ay tinipon ng lahat ni Gabriela ang kanyang mga kasamaan sa grupo dahil bababa na sila sa bundok para makipaglaban sa mga pesteng aswang. Tumayo siya sa unahan ng lahat. Mga kasama, matagal ng panahon na tayo ay nagtatago. Nagkukubli sa bundok na ito. Palipat-lipat ng tirahan. Laging gutom at walang maayos na tulog at palaging nag-aalala. Ngunit sa gabing ito ay ipapakita na natin sa lahat na tayo ay kakampi at hindi isang kalaban ng lipunan. Natapos na ang problema natin kay Zaldi. Naipakulong na natin siya. Nalaman na ng taong bayan ang kanyang pangungurakot at kasamaan. Nagtagumpay tayo laban sa kanya. Pero mga kasama, sa pagkakataong ito, ay mga aswang naman ang ating kalaban. Hindi na tayo pwedeng manahimik. Huwag na tayong matakot. Kung hindi tayo kikilos, tayo naman ang susunod na mawawala. Hindi lang para sa atin ang laban na to, mga kasama. Para ito sa lahat ng inosenteng tao na nasa ating baryo na ngayon ay maaaring maging susunod na biktima ng mga hayop na aswang na yon. Ngayong gabi, tayo ang magtatanggol sa mga walang kalaban-laban. Huwag nating hayaang manatiling alipin ng takot ang ating mga kababayan. Mga kasama, gawin nating sandata ang ating galit at gawin nating lakas ang ating pagkakaisa. Pagkatapos ng sinabing yun ng pinuno nila, kinilabutan ang lahat. Nabalot ng sigaw ang bundok mula sa mga taong handa nang makipaglaban at makipagpatayan sa mga aswang. Sabay-sabay na nagtaas ng kamao ang mga kasama ni Gabriela at paulit-ulit na sumigaw para sa kanilang tagumpay. Napuno ng kasiyahan si Gabriela dahil mas lalo niyang naramdaman ang pagkakaisa nilang lahat para sa iisang layunin. Hindi nagtagal ay nagsimula ng bumaba sina Gabriela mula sa bundok. Pagdating nila sa baryo ay nagimbal silang lahat dahil naroon na ang mga aswang. Wari naghihintay sa kanila. Sumalakay na ang mga yon sa mga taong takot na takot at hindi alam ang gagawin. Ang iba ay mga nakahandusay na sa lupa. Nagkalat ang dugo sa buong paligid. Umalingasaw ang malansa na amoy ng dugo at nagkalat pa ang ibang mga lamang loob sa lupa. Mga hayop kayong mga aswang kayo! Mga kasama, humanda tayong lahat. Ipakita natin sa mga aswang na to ang ating lakas at pagkakaisa. Uubusin natin silang lahat. Wala tayong ititirang buhay. Sabay-sabay na sumugod sina Gabriela sa mga aswang. Una nilang sinalubong ang dalawang aswang na nakatayo sa gitna ng kalsada. Pinagtataga ni Gabriela ang dalawang aswang hanggang sa mamatay ang mga yun. Parang kinarne ang aswang. Nakipaglaban na rin si Ompong. Tinulungan naman ito ni Lolo Ambo na mabilis na ginilitan sa leeg ang aswang na muntik ng sumunggab kay Ompong. Dumami pa ang mga aswang. Halos sabay-sabay na umatake ang mga yon sa grupo ni na Gabriela, ngunit hindi umatras ang grupo nila. Sinalubong nila ang bawat pag-atake ng mga aswang. Si Gabriela ang nasa unahan ng lahat. Mabilis ang kanyang galaw at tila hindi siya nakakaramdam ng pagod. Ang bawat hampas ng kanyang itak ay mas matalim at mas malakas at alam niyang dahil yun
sa suot niyang mahiwagang medalyon. Isang aswang ang biglang sumunggab mula sa kanyang likod, ngunit naramdaman niya kagad ang presensya nito. Mabilis na lumingon si Gabriela at dumiretso ang itak niya, direkta sa dibdib ng aswang. Pinagdiinan pa niya ito. Naramdaman ni Gabriela na mas lalong nagkaroon ng lakas ang loob ang mga kasama niya dahil sa husay na kanyang ipinapamalas. Makalipas ang ilang oras ng matinding labanan, unti-unti nang humina ang natitirang mga aswang. Ang ilan ay sinusubukan ng tumakbo at tumakas, ngunit mabilis na hinabol ni na Gabriela ang mga tumatakas. Siniguro nila na walang mabubuhay na aswang sa baryo nila sa gabing yun. Hindi nagtagal ay tahimik na ang buong paligid. Bagamat may ilan sa mga kasamahan ni Gabriela ang nasawi, ay naubos naman nila ang lahat ng aswang. Nagkalat ang mga walang buhay na katawan ng mga aswang sa paligid. May putol-putol na parte, paa, braso, at ilang mga pugot na ulo ng mga salot na aswang. Tapos na! Tapos na! Salamat sa Diyos! Salamat sa Diyos! Nagtagumpay tayo mga kasama! Wala na ang mga aswang! Napatay na natin silang lahat! Wala na ang mga aswang! Nagtagumpay tayo! Nagtaasan ang mga balahibo ng kanyang kasama sa sinabi ni Umpong. Nagsigawan sila sa labis na kasiyahan dahil sa tagumpay nila sa laban na yon. Tumayo si Gabriela sa gitna nila. Kahit isang sugat ay wala man lang itong natamo. Hindi niya magawang maging masaya ng lubusan dahil nakita niya ang ilan sa kanyang mga kasamaan na pinatay ng mga aswang. Ngayong gabi, tayo ay nagtagumpay mga kasama. Wala nang aswang ang papatay sa ating mga mahal sa buhay. Wala nang manggugulo dito. Ngunit ang tagumpay nito ay may kabayaran. Narito sa ating paligid ang mga buhay na inalay ng ating mga kasama. Mga mabubuting tao na walang hinangad, kundi ang kapayapaan at ligtas na pamilya. Ngunit, huwag nating isipin na sila ay basta na lamang nalagutan ng hininga. Ang bawat patak ng dugo nila ay naging pundasyon ng ating tagumpay. Hindi natin sila dapat kalimutan. Ang kanilang mga pangalan ay dapat maalala, hindi bilang mga rebelde, kundi bilang mga bayani ng ating baryo. Sila ang patunay na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kapangyarihan o posisyon sa komunidad, kundi sa tapang ng pusong handang isakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng lahat at para sa ikabubuti ng taong bayan. Tahimik ang lahat. May mga umiiyak at may mga lumapit kina Gabriela para magpasalamat at humingi ng kapatawaran. At sa sandaling yon, kahit sa gitna ng pagdadalamhati, ay ramdam na ramdam ng lahat na nagsimula na ang bagong bukas para sa kanilang baryo. Isang mas magandang bukas dahil wala na ang ganid na mayor na nagpapahirap at nangungurakot sa kaban ng bayan, at ang mga aswang na nagdulot noon ng takot at kamatayan sa kanilang lugar. Magkaibang pagkatao, magkaibang anyo, ngunit iisa ng hangarin at pinagmulan. Parehong muka ng demonyo na nagkukubli sa mabuting hangarin.
Matapos ang pangyayaring yun, ay tuluyan ng bumalik ang katahimikan sa baryo ni na Gabriela. Hindi na rin nila kinailangang magtago dahil nakita ng lahat kung paano sila makipaglaban sa mga aswang. Hindi na rebelde o kalaban ang tingin ng mga tao sa kanila, kundi mga bayani ng bayan. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi pa rin matahimik ang kalooban ni Gabriela. Alam niya na kailangan niyang makaharap ang taong punot dulo ng lahat. Kaya naman, dinalaw niya sa kulungan si Mayor Saldi. Hindi makapaniwala si Mayor Saldi nang pagpunta nito sa silid kung saan nagpupunta ang mga bumibisita sa kulungan, ay naroon si Gabriela. Akala mo siguro ay panalo ka na, Gabriela. Hayop ka. Huwag ka masyado magpakampante. Kahit nandito ko, marami pa rin akong alagad sa labas. At kapag nakalabas ako rito, ikaw ang una kong papatayin. Tandaan mo yan. Wala ka ng tauhan, Saldi. Huwag mo nang lukuhin ang sarili mo. Dahil kung meron man, sana'y wala ka na rito ngayon sa kulungan. Wala ka ng kapangyarihan. Tanggapin mo na lang na hindi ka na kinakatakutan ng mga tao. Alam mo ba kung ano na lang ang meron ka? Yang yabang mo. Hindi mo alam. Marami pa rin tao ang bulag at naniniwalang inosente ako. Sila ang gagawa ng paraan para makalaya ko. Sige lang, ipagpatuloy mo ang ilusyon mo na may bulag pa rin na maniniwala sa pamumuno mo. Alam na nila ang tunay na anyo mo. Gising na sila. Mag-isa ka na lang. At alam mo kung anong kaibahan natin, Saldi? Ako ay may mga taong handang tumayo sa tabi ko kahit wala akong posisyon o kapangyarihan. Samantalang ikaw, kahit gaano ka kalakas noon, ay mag-isa ka na ngayon. At habang nabubulok ka dito sa loob, patuloy na uusad ang baryo. Hindi namin kailangan ng isang tulad mo. Napakataas ng tingin mo sa sarili mo. Bakit sino ka ba? Humanda ka dahil papatayin kita. Wala akong pakialam kahit madagdagan ang aking sentensya. Basta't mapatay lang kitang babae ka. Susugurin sana ng mayor si Gabriela, pero mabilis itong napigilan ng dalawang pulis. Tumayo na si Gabriela at nakataas ang noong tinignan ang pagwawala ng dating mayor. Bitiwan niyo ako! Papatayin ko ang babaeng yan! Kung makikita mo lang sana ang sarili mo ngayon, sigurado ako na maaawa ka sa sarili mo. Oo nga pala, pinapatawad na kita sa pagiging utak mo sa kamatayan ng pamilya ko. Isang mapait na ngiti ang pinakawalan ni Gabriela bago siya tumalikod at naglakad palayo kay Mayor Saldi. Patuloy pa rin ang pagsigaw at pagwawala ng dating mayor. Ang pagpapatawad na yun ni Gabriela ay hindi para kay Mayor Saldi. Ginawa niya yon para sa kanyang sarili. Alam niya na yun lamang ang tanging paraan upang makalaya na siya sa galit at puot. Nang dahil sa pamumuno ni Gabriela sa paglaban sa mga aswang, ay marami ang humimok sa kanya na tumakbo sa susunod na eleksyon. Ngunit tumanggi siya sapagkat alam niya na kahit wala siyang posisyon sa gobyerno, ay kaya niyang makatulong sa sarili niyang paraan. Samantala, nahanap ni Lolo Ambo ang bago nitong tahanan sa piling ng mga tao sa baryo ni na Gabriela. Sa puso ni Gabriela, malinaw ang aral na iniwan ng lahat ng pinagdaanan niya, na ang buhay ay laging may dalang sugat at sakripisyo. Ngunit sa kabila ng lahat, ay natuto siyang bumangon at lumaban para sa kabutihan at katarungan. Magandang araw po sa inyong lahat.